ay sacrifice po talaga. At kahit na antok-antok, kami ay nakaabot po sa oras na ito, yung aming final exam. Amen? At kuya, basahin po natin. Tayo po tayong lahat para po sa pagbabasa ng ating salita sa araw na ito. Hallelujah! Sabi po dito sa una. I am the huwag muna kuya, pakibalik-balik. Sige po. Verse 15, chapter 15, verse 1 to 16. Sabi po dito, I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, he prunes so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. For remain in me, as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. 5. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. If you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. This is my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. 9. As the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love. If you keep my commands, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commands and remain in His love. I have told you this, so that my joy may be in you, and that your joy may be complete. My command is this: love each other as I have loved you. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. 14. You are my friends if you do what I command. I no longer call you servants, because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends, for everything that I learned from my Father, I have made known to you. Sa last po, sabi doon, you did not choose me, but I chose you. Appointed you so that I might go and bear fruit, fruit that will last. And so that whatever you ask in my name, the Father will give you. Hallelujah. Lord, maraming salamat po God sa pagkakataon ito na pinakalog mo sa amin at sa akin, Panginoon, Lord, na sa mga oras na to ay isang pagkakataon, sa privilege for me, Lord, na ako ay tinalaga mo upang magbigay at maghatid ng iyong salita sa oras na to, Panginoon. Gamitin mo lamang po ako ay yung tungtungan, ay yung daluyan ng iyong mga salita, O God. Hallelujah, you are the true vine. Our Lord Jesus and the Father is the gardener. Hallelujah. At ako ay kasama sa branches, O Lord, ng iyong church, O Lord. Hallelujah. At ako'y nagpapasalamat, Panginoon, sa pagkakataon na pinagkaloob sa akin upang maging daluyan ng mga salita mo sa oras na ito, Panginoon. Maraming salamat sa buhay ng aming mga kapatid. I-open mo po kanilang mga puso at isipan and understanding, Lord God, na maintindihan namin ang iyong mga salita, Panginoon, Lord, sa gabing ito, Panginoon. We bless you, we glorify and honor you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Pwede na po tayo mga po. At sunod po, kuya. Sabi po doon sa The Vine, ito ay isang The Vine, kung inyo pong makikita, ay The Vine is a grape tree. Amen. A plant on which grapes grow, cultivated primarily for making wine. Jesus described himself as a true vine, the source of life and growth for all believers. And the term vine in the Bible primarily refers to the grapevine, a plant of significant agriculture, symbolic importance in the ancient Near East
Karamihan dito katulad ng sa Egypt, Babylon, Assyria, sa mga bandang ng Israel. The vine frequently mentioned throughout the scripture, symbolizing various spiritual truths and serving as a metaphor for Israel, the people of God, and the Messiah. Dito sa salita na to ng Panginoon, sa John 15, verse 1 to 16, sabi ko, ang Lord ay sabi niya is the vine. At kung mababasa po natin sa John, sa umpisa po ng Book of John, ang una-una pong miracle na ginawa po ng Panginoon is sa Cana sa Galilee ay is turning water into wine. Amen? And yung wine po ay nanggagaling po sa grape. At kung mapapansin po natin, the Lord turned water into wine at kinompress po yung time. Kung mapapansin po natin yung wine, habang patagal ng patagal, ay lalong mas masarap yung pagkakagawa nito. The much more, the longer time na naka-stock siya, it's much more na mas maganda yung yung lasa niya. Sabi nga doon sa wedding, kung mababasa po natin yung unang miracle na ginawa ng Panginoon, ay nung nilabas yung wine na ginawa niya is, bakit daw napakasarap ng wine? Amen? At dito po sa sa salita ng Panginoon, sabi ng Lord, siya ay yung vine. Amen? Kaya nakaka-amaze na ang Lord ay siya mismo, sabi nga dito sa nabasa natin, ay Jesus Himself described as a true vine and the source of life. Amen? And the church also is compared to a vine. Amen? Tayo po ay kinumpare po sa Bible as a vine, as a church, as a vine. And also, one of Jesus' parables, kung atin din pong mamabasa, sa isang vineyard na isang house helper na nagplant po ng vineyard, ay sinisymbolizes din po yun ng isang compares po sa church. Amen? Jesus specifically identified Himself as a true vine and the Father is the vine dresser. Siya po yung caretaker ng vineyard. At meron pong two types of branches. Sa vine tree po, meron pong mga branches po siya. At sinasabi doon na tayo ay branches. And there are two types of branches. Kuya, sa sunod po. Ang una pong branch ay branch that bear fruit. Ito po yung mga genuine believers na mayroong bunga, nagkakaroon daw po ng bunga. And He prunes the branches that do bear fruit, so they will produce even more. John 15, 2b. And this is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. John 15, verse 8. Ito ang unang type of branch. Ang pangalawa ay branches that do not bear fruit. Anyone who does not remain in me is thrown away like a useless branch and withers. Such branches are gathered into a pile to be burned. The non-fruit-bearing word is a picture of judgment and eternal rejection because of faithlessness. Dalawang uri po yung branches, sabi dito. At tayo po yung branches na yun. Ibig sabihin, dalawang uri. Merong branches na hindi nagbubunga at meron naman pong nagbubunga. Ibig sabihin, kahit po nakakonect, kahit po naandun tayo, nag-attend tayo sa mga gawain ng Panginoon, nandito tayo, pero kung wala naman po yung manifestation ng sinasabi ng bunga na nanggagaling sa Panginoon, ay kasama po tayo doon sa do not bear fruit. Amen. Ang isa po na sabi doon, na genuine believers
ay mayroon pong manifestation ng fruit. Ano po yung fruit? Yung bunga ng banal na Espiritu. Dapat nakikita po yun sa atin as a believer. Amen? Sa pagtatanim po ng vine tree, ay mayroon pong process. There is a process of planting and cultivation of dito sa vineyard. At sabi dito, the Father God is the vine dresser, is the one who planted the vine. Ang Diyos Ama ang nag-plant. Ang una-una po na nakita ko dito sa salita ng Panginoon sa verse 1 to 16 is meron pong planting. Sa una pong process ay nag-plant po ang ating Ama. Sa una, sa letter A is preparing the soil. Diba? Pag tayo po ay mag-garden, magagawa tayo ng magtatanim, we have to prepare the soil. Amen? Sabi dito sa una, He sent John the Baptist to prepare the ways, shouting in the wilderness to repent. Ang Ama po, sa una, bago pinanganak ang Panginoong Hesus, ay sinend niya si John the Baptist. Nauna po na lumabas si John the Baptist at prepare niya ang puso ng mga tao. Sabi niya doon, in those days, John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea and saying, repent, for the kingdom of heaven has come near. This is he who was spoken of through the prophet Isaiah, a voice of one calling in the wilderness, prepare the way for the Lord, make straight the path for Him. Pinipare ni John the Baptist yung puso ng bawat isa sa pagdating ng Emmanuel, yung Messiah na darating, ang Panginoong Hesus. Amen? Upang magkaroon ng repentance. Amen po? At sa letter B ay ang planting. Kapag na-prepare na po yung soil, na-prepare na yung puso, ay ang Ama ay sinend yung ating Panginoon. Amen. At doon na po nagkumpisa yung ministry ng ating Lord, ang Panginoong Hesus. Jesus, as His only begotten Son, sent to us as the head of the church, as our Savior, the ultimate sacrifice for our sin, and as a vine in a vineyard. Amen. Di ba sabi ng Panginoon, siya yung the vine. Amen. The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory and the only Son who came from the Father, full of grace and truth. John 1 verse 14. Amen. At dito po ay pinagkaloob sa atin ng Ama, ng Anak, at doon ay itinanim sa ating puso. Tinanggap natin ng Lord. Nakilala natin siya. May invite sa atin. May nag-share sa atin ng salita ng Panginoon. Pinakilala sa atin ng Lord na siya ang Messiah. Amen. Na siya ang anak ng Ama, namatay sa krus, inilibing na buhay na magulit. Amen. Nang siya ay namatay sa krus, nagkaroon ng kapatawaran ng kasalanan. Amen. Nang tayo ay dineclare natin sa ating mga bibig at tinanggap sa ating puso as Lord and Savior ng ating buhay, ay natanim sa ating puso yung salita ng Panginoon. Amen. At doon natin nakilala ang anak ng Ama, ang Panginoong Kristo. Amen. Nagkaroon na po ng plan, nagkaroon na po ng word doon sa ating puso. Naitanim na doon yung salita ng Panginoon, at doon na mag-uumpisa ng bawat isa sa atin ay mag-grow sa pananampalataya. Hindi lang naman nag-umpisa tayo doon sa salvation. Amen. Na natanggap natin ang Panginoon, kundi ito ay patuloy, sanctification, patuloy tayong nakikinig sa salita ng Panginoon, patuloy tayong nag-aaral. Amen. At sa pangatlo po, sa letter C,
habang tayo ay naglalakad sa pananampalataya sa Panginoon, meron pong tinatawag na cutting of every branch that bears no fruit. Sabi doon, kinakat po ng Panginoon, tinatanggal sa atin kapag nagtatanim tayo, kung makikita nyo po, tinatanggal yung mga damo na hindi naman na kailangan dito. Sabi dito, sa salita ng Panginoon, as the Father vine dresser is getting rid of dead wood so that the living fruit bearing may be distinguished. Tinatanggal doon sa vine yung mga branches na tutuyo na wala nang pag-asa na magkaroon ulit ng bunga. Amen? Tinatanggal na yun para sunugin, sabi dito. It's a picture of apostate Christian who never genuinely believe and will be taken away in judgment. Sabi nun sa John 15 verse 2a ay He cuts off every branch of mine that doesn't produce. Meron pong mga nakakakilala sa Panginoon na hanggang doon lang hindi nagpo-produce ng fruit. Natutuyo na lang. At sabi doon ng Panginoon ay kinakat po siya. Meron pong mga nakakilala sa Panginoon na bandang uli ay tumitiwalang, nire-reject. Although, sabi po sa salita ng Panginoon, kapag tayo po ay tinanggap natin sa ating puso ang Lord ay maliligtas tayo, magkakaroon tayo ng eternal. This is our choice, di ba? At kung i-reject po natin ang salita ng Panginoon, ay doon po na magkakaroon ng eternal damnation sa atin. Kasi yun po yung magiging choice natin eh. Amen? Darating at darating yung pagkakataon sa buhay natin, yung mga trials na dinadaanan, mga problema, magkakaroon po ng sa buhay natin na minsan ay ayoko na, ay give up. Ang hirap pala maging Christian. Amen? At minsan sasabihin natin, hindi naman pala mga totoong mga Christian yan eh. Parang ganun. Kasi magkakaroon tayo ng magkakaroon tayo ng sa sarili natin. Pero, ano lang yun? Kasama yun sa trials. Amen? Sabi dito sa 1 Thessalonians 1:8-9, He will punish who do not know God, who do not obey the gospel of our Lord Jesus. They will be punished with everlasting destruction and shut out from the presence of the Lord and from the glory of His might. Amen? Kasi nandun na eh, kilala na natin ang Panginoon. Mas mabigat po ang responsibility natin dahil we know already the truth. Alam na natin, kilala na natin ang Panginoon, ba't bandang huli tayo ay susuko? Amen? At sa pang-apat, sa letter D is pruning. Sabi doon, every branch that does not bear fruit, He prunes. Meron pong mga kapatid na nahihirapan silang mag-produce ng fruit. Pero buhay po yun. Na andun, nakaano pa rin sa vine, naka-attach sa branch. Pero nahihirapan siyang mag-produce ng fruit. And sabi dito, pinoprone. Parang katulad ng malunggay, habang pinuputol mo siya, mas lalong siyang nagdadahon, mas lalong dumadami kung makikita nyo. And ganun po, sabi ng Lord ay tinatanggal para maging magbunga. God removes all things in the believer's life that would hinder fruit bearing. Tinatanggal ng Panginoon. Inaayos niya tayo. Inaayos niya ang puso natin. Tinuturuan tayo. Isang example nito, He disciplined His children. He cut away every sins and hindrances that would drain His spiritual life. Nire-reveal sa atin ng Panginoon kung ano yung ating mga pagkakamali. Amen? Sabi dito sa Hebrews 12:4-11, balik po yan. Sabi doon ay, in your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of
shedding blood. Wala pa, hindi naman tayo sa ating mga struggle, hindi nga tayo sabi doon, hindi tayo nag-shed ng blood katulad kay Lord. And have you completely forgotten this word of encouragement that addresses you as Father and addresses His Son? It says, "My son, do not make light of the Lord's discipline." Sunod kuya. Sabi doon, "And do not lose heart when He rebukes you, because the Lord discipline the one He loves." Ganun po yung ating Ama. And He chastens every one He accepts as His Son. Nandun po yung pagpapalo ng Panginoon, yung dinidisiplina tayo. Kung ang ating mga magulang hindi tayo dinidisiplina, hinhayan lang tayo. Ang sinabi kanina ng Pastor Jeff, yung sa kwento niya, na yung nakulong na anak, sabi ng anak, "Kasalanan mo to, mama kung bakit ako nandito. Hindi mo ako dinisiplina. Hindi mo sinabi sa akin na mali pala itong mga ginagawa ko." Amen. Sabi doon, everyone, endure hardships as discipline. God is training you as His children. For what children are not disciplined by their father? If you are not disciplined and everyone under God's discipline, then you are not legitimate, not true sons and daughters at all. Moreover, we have all had human fathers who disciplined us and we respected them for it. How much more should we submit to the Father of spirits and live? They disciplined us for a little while as they thought best. But God disciplines us for good, in order that we may share in His holiness. No discipline seemed pleasant at the time, but painful later on. However, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained. Wala pong discipline na hindi masakit. Talagang paghihirapan natin kung ano man yung ginagawa ng Lord sa buhay natin upang mag-produce tayo. Sabi doon, produces a harvest of righteousness. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. And sa sunod po, as Jesus, as the vine, ang ating Panginoon, ang ating Lord, ay nag-iwan siya ng mga command dito sa salita niya sa verse 1 to 15. Ang una po doon ay sabi niya, abide in me. Abide in Him. Sabi doon, it means to remain or stay sa kanyang salita. Every believer who has genuine salvation will abide in Him, because the fruit of the evidence of salvation is continuance in service to Him and in His teaching. Sabi po sa salita ng Panginoon sa John 8:31, to the Jews who had believed Him, Jesus said, "If you hold to my teaching, you are really my disciples. Let what you heard from the beginning abide in you. If what you heard from the beginning abides in you, then you too will abide in the Son and in the Father." 1 John 2:24. Amen. Bilisan ko na po. Sa pangalawa po, ay sabi ng Lord, bears much fruit, for apart from Him, we can do nothing. Sabi ng Lord, for apart from me, we can do nothing. Wala daw tayong magagawa. Amen. To bear much fruit, it refers to the saving effect of the gospel. It's growing in faith, continue, at passive po yun. Spiritual attitude characterize the fruit of the Holy Spirit. Kapag po tayo ay nagbubunga, dapat nakikita na po sa ating sarili. Kahit tayo ay napapansin natin pa, may nagbabago na sa akin na dati ay mag-gossip, dati ay nakakapagsalita tayo ng bad words. Napapansin ng iba, nagbabago ka na bro Dati ay ganito yung salita mo, ngayon malumanay na. Sa akin po, sa mga nararanasan namin ng mga pagsubok ng aking asawa. Dati, pag nag-away kami, talagang sigawan. Sinasabayan ko ng sigaw si Ate Mayra pag nag-away kami. Ngayon, ang Lord ay hinili po niya yung puso ko na, kasi yung pray ko, Lord, alisin mo yung galing sa puso ko na kahit kunti, na kahit na may masasakit na salita akong marinig,
ay hindi ako magkaroon ng offense, na hindi ako ma-offense. Napansin ko sa sarili ko na hindi na ako sumisigaw, na wala na. Kahit dati yung supervisor ko, nung naalala ko, sabi sa akin, alam mo yung still, you're always angry. Kasi pag nagsalita, kasi yung mga supervisor kasi, lalo pag ibang lahi, iba yung nila iba yung ugali, kaya mapapaano ka rin mapuprovoke ka, kaya magsisigaw ka rin. Pero ngayon po na pansin ko, na nawawala na. Kasi yun po yung prayer ko na magkaroon ng self-control. Na nandito po yan, di ba? Sabi ng but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such thing there is no law. Makikita po, dapat nakikita po sa atin to. As being a genuine Christian, ay meron po tayo dapat nito bunga. Amen po. And we have also a righteous action. Amen. Dapat lumalakad tayo ng ayon sa ating sa katuwiran ng ating Panginoon. But now that you have been set free from sin and have become slaves to God, the fruit you reap leads to holiness, and the outcome is eternal life. Amen. Tayo po ay dapat na umiiwas sa kasalanan. Amen. Lumalakad na po tayo sa salita ng Panginoon. Sa number 3 po, sabi ng Lord is, abide in my love. Jesus said, if you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have keep my Father's commandment and abide in His love. John 15:10. Jesus set the model by His perfect obedience to the Father, which we are to use as a pattern for our obedience to Him. Amen. Ito po ay sinabi ng ating Panginoon. At sa pang-apat po, sabi ng Lord, love one another as I have loved you. Ito po ay hindi na bagong command. Sabi ng salita ng Panginoon sa Old Testament, love your neighbors. Sinabi na po ito ng Panginoon. But dito ay sinabi ulit ng Panginoon, love one another as I have loved you. It is love because it is modeled by Lord Jesus. Sabi doon, because it is a sacrificial love. Amen. Iba po yung love po kasi ng Panginoon. Ang love po kasi ng Panginoon, minahal niya tayo nung tayo ay makasalanan pa. Hindi yung minahal tayo ng Lord dahil tayo ay banal, hindi po. Kaya po dapat po mahalin natin yung ating kapwa na kahit na hindi tayo mahal. Amen. Sabi nga, love your enemy. Paano po natin na-love yung enemy? Amen po. Kasi po, lahat tayo ay, hindi naman tayo lahat ay perfect. Lahat po tayo ay inaayos ng Panginoon. Amen. Amen. We have to love, modeled by Lord Jesus, a sacrificial love. Amen. His sacrificial death upon the cross, Christians are called to exemplify the same kind of sacrificial giving to one another. Even if such sacrifice involves the laying down of one's own life in imitation of Christ's example. Sabi doon, this is how we know that love is. Jesus Christ laid down His life for us, and we ought to lay down our lives to our brothers and sisters. Kaya natin na i-lay down yung buhay natin sa ating mga kapatid. Minsan nga lang, offense tayo, let the group na kaagad. Amen. Diba? Nagtatamaan tayo. Amen. Sabi doon ng Lord, we have to lay down our life to our brothers. Amen. Hallelujah. And bilisan na natin, malapit na. Ano na po. Dito na po tayo. Blessing and obedience and abiding and remaining in Him. Sabi doon. Kapag po tayo ay patuloy na sumusunod sa ating Lord and remain in His love, we will bear much fruit. Ask whatever you wish, it will be given to you. Kahit ano pong hilingin natin sa Lord, ay pagkakaloob niya. Promise niya po yan sa atin. And our joy will be complete. He does not call us His servant, but friends. Alam niyo po ba, pag
pagkaibigan. Sabi nga ng Lord, pag servants kasi, sabi ng Lord ay may sikreto, hindi sinasabi yung kaya hiwalay, pag kumakain. Pero pag friends, meron pong intimate na relation. Amen. Walang boundaries. Kahit nga tayo, pag sa kaibigan, lalo na pag talagang close kayo, best friend, lahat ay kaya mong sabihin sa Kanya. Kaya yun ang inihalimbawa ng Lord. He does not call us servant but friends. Amen. The Father will give you whatever you ask in Jesus' name. Amen. Palakpakan muna natin ang Lord. Hallelujah. Hallelujah. And for our conclusion, sabi doon, you did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit, fruit that will last. And so that whatever you ask in my name, the Father will give you. Jesus made it clear He is the one chose us to be His disciples, followers, workers, even our faith is from Him. He made it clear to us that we cannot boast anything to Him. Maybe, dahil sa ating mga privilege na nararanasan, we are blessed, dahil tayo nasa Panginoon, magkaroon ng pride sa ating puso. Amen. Kaya sabi ng Lord, hindi kayo ang pumili sa akin, pinili ko kayo. Sabi ng Lord. Bago pa man lalangin ng mundo, pinili ko na kayo bilang maging mga disciple ko. Amen? Hallelujah. Palakpakan muna natin ang ating Lord. Hallelujah. Sabi doon, our purpose of such election is to bring glory to His name by bearing His fruit and especially leading others to faith in Jesus as Messiah and Son of God. Hallelujah! Hallelujah! Dito po magtatapos ang ating short exhortation. Maraming salamat. Tayo po tumayo at manalangin. Amen, Lord. Hallelujah. Maraming salamat, O God, sa oras na pinagkaloob niyo po sa akin. Maraming salamat, Panginoon, sa salita mo na pinagkaloob sa oras na to, Lord God. At salamat sa privilege and opportunity, O Lord, na ako'y ginamit mo pang maging daluyan ng salita mo sa gabi nito. We thank you, Lord, for the victory na pinagkaloob mo sa akin at sa mga kapatid na naging listener, Panginoon. Salamat sa kanilang mga buhay, O Lord God. We know, Panginoon, na yung salita ay mayaman. O God, ito ay tumatama. It's a double-edged sword, Panginoon, at ito ay papasok sa aming puso. At ito ay magre-rema, O Lord God. At magkakaroon, Panginoon, ng fruit. At magkakaroon, O Lord God, ng pagbabago sa aming buhay. We bless you. We glorify and honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah.